May caller tayo nasa kabilang linya. Hello? Hello po. Hi! Ay, nakabahan ako. Pwede, huwag tayo mag-usap. Hi, what's your name? May na lang po. Hi, May. Where you from? Dumaguete. You're in Dumaguete tonight? Yes. You're so far away. Yeah, So sobrang far away. And ako, lonely night. Yeah. I just wanna hear your voice. Pare ba kanta yun? May ilan taon? 23? 23 po, yes. Anong ginagawa sa buhay? Nagtatrabaho po. What is the job? Call center. Maganda yung reason ng boses mo eh. Diba? Alam mo, buti na lang naging DJ ako nung panahong hindi pa uso at palasak ang call center. Nag-uumpisa pa ng industriya na yan eh, nung naging DJ. Kasi kung sakaling dati malaki na ang industriya, sobrang lawak na ng industriya ng call center sa Pilipinas, malamang ang na-hire dito galing call center. Ang ganda ng mga timbre ng boses nyo. Okay ba? Diba you have the control? Diba? Yeah. Ako para ko lasing magsalita eh. Ako din, para kong megaphone. Talaga? Pinandahan ko lang ngayon. Feeling ko ang ganda, alak ng bibig mo eh. Oo. Malaan Curtis daw po. Oh yeah, bagay ka Curtis yan. Tsaka tingnan nyo, yung mga nananalong beauty queens, konti ang malit bibig dyan. Malaki dyan pag gumiti bagang sa bagang. Diba from end to end, diba? Oo. Kita yung wisdom tooth. Hanggang ano eh. Diba at bagay yan, diba? Oh. Yeah. Ngiti ang dating. Opo. Anyways, di pa beauty queen ka rin yung ganda mo? Hindi naman. Alam ko naman. Confident siguro. Diba? Confidently beautiful with a heart. Sabi nga ng ating Miss Universe. Yeah. Si Pia. Opo. Idol ko yun eh. Oh yeah, Ate Pia. Ate tuloy, alam mo, matanda ako sa kanya. Happy birthday belated. Di ba birthday sa kanya naman? Anyways, kala mo close kami ah. Proud lang, siyempre Miss Universe Pinay. Oo, of course. Ang layo na ng topic. Anyways, May, po. are you married? Are you committed? Yeah. Ano sa dalawa? Married and committed. Nakakatawa doon. Parang, tawa ka, nagpakasal ka. Hindi. You're married? Nakakalungkot lang, Char. Bakit? Hindi. Nagpapasalamat ako dito sa alam mo, Papa Jack, kasi parang kinakailangan ko ng magdesisyon ngayon. Hindi. Kailangan ko ng advice. Married ako. At ito na lang. To cut the story short dun sa married life ko. Married ako 1 year. Nagtrabaho yung asawa ko sa malayo 5 months. And then may ginawa siya, nagshabu siya, tapos nabaliw. And then 7 months na siyang walang trabaho. Nabaliw? Na-discourage yung utak? Yeah. Alam niyo yung sa Flaka drugs, yung video noon, ganun yung naging niya. Asa na siya ngayon? Nasa kanila lang. Hindi ko nasasabihin yung lugar. Wag niya. But anyways, ate, how is he? Nakakausap na ba ng matino? Is he back to normal? Ngayon, okay naman daw, sabi ng parents niya. So, ibig sabihin natin, 1 year lang na productive ang inyong married life? 1 year lang kami yung nagkasama kami. Gaano katagal kayo naging mag-job before marrying each other? 1 year din. 1 year. So, 2 taon all in all? Yeah. Alright. This question, I don't know if this has something to do with whatever na tatanong mo sa akin. But, did you know na meron siyang tendency na ganun before marrying him? Alam ko na meron siyang ganun. Nakakaya niyang gawin yun. Okay. And then, But you didn't care kasi mahal mo eh, di ba? Oo, hindi mo kasi sanabi niya lang na hindi na niya uulitin. Okay. Pero inulit pa din niya. Yung alam mo yung ganun, tapos yun, and then nagdesisyon na ako. Yung kasi, yung sa phase na ganun na nangyayari sa kanya hanggang sa naging okay siya. Syempre ako na lang yung nagtatrabaho nun kasi wala na siyang trabaho. Until such time na yung anak namin kasi one time na hospital. Okay. Hindi niya ako natulungan. Yung anak niyo ngayon nasaan na? Nasa nanay ko. Alright. Sa probinsya. Hindi ko na lang siya sabihin yung... Wag na lang din, ha? Apa. Wala ka nagtatanong kasi, puro ka din. Apa. Anyways, ate. So, gano'ng katagal na yung kasalan? All in all, 2 years and
3 months? Yung Nakasal ka na? Ano ba? yung kasal namin is 2 years. And 3 months, tama? 2 years, kailan ba? Nanginginig ako. Huwag ka manginig, bakit ate? Adik ka ayan, din, 3 months, 2 years and 3 months. Dapat alam mo. Sinabi mo, di ba? Ano ka ba ano pala niya sa akin? Hindi ako nakikinig. Ay, oo nga. I listen very carefully. I take note. Opo. Ayun. And then, just last Tsaka month. magaling talaga ako. Yun talaga yun. Oo. Idol na idol kita eh. Alam mo, idol ka ng friend ko. Kaya nire-refer ka niya na daw, ilapit ko daw sa'yo yung problem. Baka manghihi pa ng referral fee yan, ha? Hindi tama. Okay, so ayun na. Yun nangyari. And then, last month, parang parang almost 3 months ko na siya na parang binabaliwala, and then all the feelings was gone. Totoo yun. Kasi nga sa nangyari. Tapos parang unti-unti kong nafe-feel na parang mag-isa na lang ako. Which is, sinasabi talaga na true talaga. Kasi yung parang na-realize mo na ikaw na lang talaga kasi ikaw na lang yung nag-provide. I have a question for you, and I want you to be very, very honest. Okay? Alright. Do you think you made the wrong decision marrying him? Actually, I know there's nothing you can do now, ate. Oo. Wag naman siguro. Teka lang maybe wag natin kunin sa puntong maling decision. But do you think, or looking back now, ate, do you think you have not qualified him enough, di ba, para pakasalan mo? Kasi minsan nadadala tayo ng emosyon, di ba? Oo. But mga kaibigan, have a good criteria, di ba, when marrying someone. Yes. Opo. Ang nangyari kasi... Yan ay nako talaga. Advice ko talaga sa lahat yan. Ang nangyari kasi ang masasabi ko lang na nangyari sa buhay ko is pinagsisisihan ko lang na pinakasalan ko siya. Yung Tagalog mo lang sos talaga. Yun na yun. Tapos kasi nabuntis kasi ako. Kaya nagpakasal ka. Kasi naman, pakubad ka naman ng panty mo kasi. Oo nga. Yun yung problema eh. Diba? Pero okay naman kasi minsan kasi happy naman ako higpit din ng garter. Dapat may chastity belt. Oo, chastity belt. Sa mga hindi po nakakalam chastity belt, alam niyo man chastity belt? Yan yung bakal na panty ho. Ginagamit yan ng mga hari natin. Pag iiwanan yung reyna, susuotan nila ng chastity belt. Diba? Tapos dala ng hari yung susi. Oo. Kailangan naman yung padlock. Kaya pag napatay yung hari, sa kalagitnaan ng gera, patay ka diha yung reyna. Napatay na. Kamutin na lang. Hindi, diba? Pero pwede naman tanggalin yan. Diba? Oo. Pero mag-welding naman. Ayun. So, ayun na, parang yung sa married life ko, na yun, ito naman. Kasi, ano ba? I met a guy online. Ayan na. Pak! Online. Online lang naman. Ayan. Ano ka ba? Tinder, WeChat, and then WeCheat. Gano'n. WeChat, WeCheat. Alam mo, grabe sa... Ay, moto niya yan. Pag nag-WeChat, ay, pak ka. Patay ka diya dong, Patay ka diya, day. Ayun. So, yeah, nag-ano kami, parang ano lang, chat-chat lang until na may kakaintindihan. Nagkita na kayo, hindi pa? Hindi pa naman. Okay. Alright, ganun tagawin natin, gaano katagal na kayo nag-uusap niyan? 2 months. 2 months. 2 months pa naman. We have to come up with an agreement tonight. Alright? Yes po. Dapat makapag-decision. What is negotiable and non-negotiable here? Non-negotiable dito, ate, is that you are married. Opo. Alright? Okay. Opo. And there is no amount, okay, of wrongdoing ng asawa, okay, to justify that you're cheating on him. Yes, I know. Wala. There's no amount of justification, di ba? Or wrongdoing that can justify the act. Yes. Alright? Opo. And wait, may sinasabi. Alright. Ang punto dito, ate. Opo. Do things right. Kasal kayo, ate. Di ba? I know, mga kaibigan, in the Philippines, annulment or legal separation entail money. Tama. Money. Tama, oo. Opo. Hindi ko alam kung kailan magbabago ang sistema
Di ba? Kasi ang hirap talaga. Diyos ko talaga. Ang akin lang, ate, ayusin mo yung pag-iwan. Maybe I'm suggesting the wrong thing here. But you are a human being, and life has to go on for you. Yes. Alright? I don't know if I'm making a sensible advice to you now, but ayusin mo yung pag-iwalay niyo mag-asawa. Opo. Hindi ko alam kung nakukuha mo yung gusto kong sabihin. I do not know if entails legal grounds or not, but make it known, di ba, to both parties na you are over each other. Huwag ka lang basta i-commit ang sarili mo sa iba. Okay. And magkamali ka. Sa kwentong ito, ate, ikaw na ang tama. Huwag mo ngayon na maging mali ka pa. Okay. Because if you continue what you're doing right now, ate, ikaw na magiging mali. Opo. So, maliwanag yung payo ko sa iyo. Tigilan mo yung kalandian mo. Oo na. Ako na malandi. O, di ako na. Sige. Tabla tayo. Isa tayo. Oo. Tag-isa na tayo. Ano ka ba? Pak, call me, ha? 11:08, pangit joke ng caller. Pakipak. Oo, sobrang pangit. Pero mataas yung level ng confidence. Saan ba yung blade ko talaga? May kutsilyo ako dito, Papa Jack. Anong tanong mo sa akin? Po? Anong tanong mo sa akin? Hindi pa kasi ako tapos. Esensya na, ate, pakialamero ako ng usapan. Go, dali, pak, go! Pak, go! Problem is that, talagang nakapag-desisyon naman talaga ako na talagang iiwan ko na yung asawa ko. Okay. But hindi naman dumating sa point na papalitan ko siya. Sadya lang Huwag mo akong plastikin, okay? May kausap pa ng iba eh. Tumuloy ka na, sige na. Sige, tutuloy na natin. Ayun, sige. Ngayon, napalitan na siya na papalitan ko siya. Problema is may asawa naman siya. Sino? Yung lalaki. Tigilan mo na yan. Alam mo na mali. Huwag mo nang patungan pa sa pagkakamali. Alam mo na mali. Hindi na to love eh. Kalandian na to eh. Kalandian na pala yun. Parang gago. Oo nga. Alam niyo mga kaibigan, it came to a point, diba, sa dami na nakakausap ko dito, maybe similar to your story, it came to a point already that nowadays, it's a lot easier for us to decide separation pag kinasal na. Diba? Ano yung bakit? Kasi madalas, most of the time, diba, hindi rin binigyan kasi ng weight yung pagpapakasal. Basta-basta na lang. Madali rin kasi nagdesisyon. Not all marriages will work out. At wala exemption to mga kaibigan. Not all marriages will work out okay and will last a lifetime. It's a promise of a lifetime, mga kaibigan. To be honest with you, it's a promise of a lifetime. But if it does not work, or if it's not working anymore, di ba? And you think you're going to spend a lifetime, di ba? Na nagsisisi ka, bakit mo pag ginawa yan? We only have one lifetime. Alam mo sa sarili mo yun, if it's gonna work, if it's not gonna work, if it's going to work. Free yourself. Okay, free yourself. Pero sige, tanggalin na natin yung usapan na meron akong kausap na iba. Balik tayo dun sa married life. Huwag yan tanggalin natin kasi kaya ka tumawag dito kasi na-confuse ka. Gusto talaga ito. Hindi, meron akong isang tanong. Pero sa ko, na pinagdesisyonan ko na Papa Jack, na iwan ko yung asawa ko. Diba, tinataguyod ko na lang yung anak ko ngayon. Tama po ba na hindi na ako maghahabol ng sustento dun sa ama niya? Ang layo ng tanong mo agad Kanina nakalandian may issue ngayon natin sa sustento na. At sige, wag na nga lang. May tanong na lang. Alam mo naman kung anong sagot dyan. Kailangan mo siya obligahin. Kasi if you do that, it will give him as well a sense of direction. Okay. Sige, wag na nga yun. Di ba? Alam mo yan, di ba? If you give someone, mga kaibigan, responsibility, that gives the person sense of direction. Nagkakaroon ng angkla at saka direction yung buhay kasi may goal. Yeah, right. Kasi, sige nga, wag na nga lang. Kasi sila, parang,
pinipilit pa nila talaga na ayusin yung buhay naming dalawa, which in fact, yung mismo mga asawa ko, hindi niya maayos yung buhay. Ate, yung pag-aayos ng inyong relasyon should be an initiative ninyong dalawa, hindi ng ibang tao. Yeah. It should not be by your parents. It should not be by your ninongs and ninangs. It's an effort that should come from you and from him. It's a decision na kailangan yung gawin dalawa, na dapat komportable kayo. Mga kaibigan, to stay in a relationship, especially pag, di ba, sa marriage, it's an agreement between two people. It's an agreement between two people exclusively. If there's disagreement, di ba, ng isa sa inyo, then it's no longer an agreement, it's a disagreement. So therefore, di ba? But then again, mga kaibigan, on the other hand, timbangin natin. Give love, fighting dyan. You have to remember, bakit ka na andyan, bakit ka kinasal? Di ba? And someone, di ba, mga kaibigan, lalo sa mga marital problem, do not walk away from the marriage. You cannot solve a problem by walking away. Stay in di ba? Stay in the marriage. Do not walk away. The moment you step out and find another picture for yourself with different people, with someone else, you ruin the chances of fixing it. Kasalanan ko pa talaga. Ano na? Hindi. Narealize ko lang na may kasalanan ako. Sino may sabi? Ako. Akala ko ako na naman eh. Why did you say that? Ha? Why did you say that? Siyempre hindi man yun yung nakaruin ng relationship namin, pero nagawa ko namang mag-ruin talaga. Dagdagan pa yung kita pa. Simplihan natin. Tigilan mo na yung ka-chat mo, kung sino man yun. Yung ka-online chat mo na yan. Tigilan mo na yan. Diba? Most of all, may asawa yan. Tama? Oo. Baka sampalin kita ng wireless na keyboard. Ang tatak ay Logitech. Ito, hawak ko ngayon. Meron ako ditong yabangan na to. Wala ka sa akin. Ang tatak ng ko, ng keyboard ko sa bahay, Louis Vuitton. Louis Vuitton Manzano. Middle East yung sorry. Keyboard Louis Vuitton. Lakong ganon. Okay. Nawabil na mahaling gamit. Thank you, Papa Jack. We're Becky moment. Hindi. Becky moment. Hindi kasi yung I've been hearing this yung advice mo sa friends ko, and then I still looking for more answers pa. Sige pa, maghahanap pa ako ng ibang sagot. Kalandian ko talaga. Okay. Let's not sugarcoat it. Wag mo sugarcoat, ha? Tsaka wag mo, don't fight the process. Diba? Do not wrestle with the idea. Okay? You are a married person. Diba? Who's having problems with your husband. Tama? Apo. If you are having problems with him and you think, diba, it's a better life without him in your life, then do the first right things first before you commit yourself into somebody else. Ang mahal naman kasi ng annulment. Alam niyo, baka makulong ako pag sinabi mo. But honestly, mga kaibigan, eto come up with di ba? Find a common ground kung talagang it's not working, and di ba? Come up with an amicable settlement. Oo. Sa Pilipinas, alam naman, Diyos ko, hindi mo to lihim, open secret naman. Marami nagpakasal, mga kaibigan, nag-shake hands na lang. Matinong usapan, hiwalay na tayo, wala man, magpanal ba tayo? Wala, mabiling dikas, wala. Unahin mo ba yan? Oo. Di ba? Totoo lang, real talk tayo dito, mga kaibigan. Oo, totoo yun. Real talk tayo dito, di ba? Madami, Pero wag mo siyang gulatin. Kasi you are binded, di ba, sa batas. Legal kang asawa niya. You cannot go out and be with somebody else. Ididemanda ka niyan. Pag demanda ka, dala ka ng cheeseburger sa kulungan. Kasi it's a crime. Tama? Tama. But then, make it known to the both of you. Para pag siya naglakad na may kasamang iba, hindi ka na magdemanda. Mga kaibigan, you can quote me on this one. And I apologize. Diba? It's a legal process that you took on. Legal yan eh. But let's face that, diba? Let's face the music. Not all marriages will work out.
fine. Okay. Diba? Can I just talk to this man while he is also... No! Ano? Ay, gago po. Sorry. Well, he is also... No. Don't be stupid. Okay. Can I just talk to this man? Anong address mo? Pupuntahan kita. Ngud kita ngayon. Tantado ka? Anyway, in Dumaguete, kung pupunta ka kay Las. Diba? Akalain mong papadyak ka na just talk to this man. Nagtataksil ka na eh. Di pa rin eh. Alright. Ano ba yan? May, Po. wag kang gago kausap, ha? And I mean that. Wag kang gago kausap. Apo. You know very well what I'm telling you. Wag kang gago kausap. Apo. You called me, Sean, you asked for advice. And I'm giving you a sensible one. I'd like to think it's a sensible advice to tell you not to talk to this guy. Right? So, please don't. Wag mong gawin. Opo. Diba? Not only for you, but for his family. Opo. You are teaching this guy to cheat on his family. You know, after the painful process of separation, di ba, yung having, di ba, yung hiwalay na pamilya, and do not, ate, give that an atmosphere to another family because of you. Nanindihan mo? Oo. Ba't umiyak ka? Hindi mo Wala. Bakit? Wala. Ano ka ba? Umiyak ka nang walang dahilan, para ka palang tanga eh. Oo. Bakit nga? Kasi parang parang talagang makasalanan ako. Pero patawarin ako ng Panginoon. Magpunta ka simbahan, huwag kang tawagan. Naiinsa ko sa ganyan. Yung mga taong pag gusto mag-pray, pinupost sa Facebook, parang tanga. Mag-pray ka post sa Facebook. If you post it on Facebook, di ba, make sure you did that on your own private personal time. Hindi ko maintindihan yung buhay to. Yung may post na mga picture na nakakaawa, type amen to pray. Tigilan yung ako. Tinatanggalan nyo ng premium ang salitang amen, di ba? Dasal na ba yung amen? If you do not share this to 5 of your friends, di ba? You are heartless. Block pa kita. Huwag niyong gawin sa akin. Real talk lang. Oo. Di ba? Oo. Anyway, Sana naman matauhan na ako. Pwede naman. Magpunta ka sa akin, sasampalin kita, matauhan. Joke Pero Papa Jack, hindi naman ngayon. Mga siguro after few days. No. Let's not come up with any more excuses to go on with your stupidity. What is the point of you calling me, if after this, ate, what you're doing wrong will be the same thing na ginagawa mo after this? Anong punto nito? Nagagawan tayong dalawa dito? Ha? Hindi po. Oo na, delete ko na siya sa WeChat. Asan yung phone mo ngayon? Nasa akin. Delete mo yan, dali. Saka lang. Dali. Wait lang. Huwag ka magsinungaling, ha? Oo. I can see you. Nakikita kita ngayon. Black ang bra mo. Hala. Bakit ko nakikita? Black ba? Black? Wala ngang bra. Sabi ko na, iba yung tinitignan ko ngayon eh. Teka lang. Kasi pambahay ako. Ano ba yan? Iba pala to. Nilipat ako ng bahay. Wait! Ay, nakaw! Ay, sauce! Garban sauce! Iba yung tinitingnan mo eh. Baka nanay ko yan. Sorry. Nay, anak niya. Nay, tinitilipan ka. Nakabra? Nakabra pala. Temo. Oo nga. Ang tangera.
yun. Tinigil ka. Puro kakaanuhan. Oo na, ayan na, dinilit ko na. Tapos tawag naman din to mamaya, hindi ganun din. Ate, alam mo, kung wala mo mali, hindi mo sasagutin yan. Oo. Well, I know that you and this guy, di ba, was able to build connection already. But you can always talk to the guy politely and nicely tell the guy, we have to stop this. May pamilya yung tao, ate. Huwag kang tanga, huwag kang malandi, huwag kang hayop ka talaga. Kailangan paliwanag ko pa talaga to. Kasi kung simpleng paliwanag, may pamilya yung lalaki. Ganito na lang. Ate, there's no other way to tell you this. He is a family man. And don't be a home wrecker, ate. Oo. Matagal na yung sinira yung pamilya niya. Stop! Okay. Your stupid excuses. Stupid bitch. Hoy! Ako yun. No bad words! Ay, sorry. Oh my God. Ang dami ko ng kasalanan. Ang karte nito, no? Siguro ang ganda mo. Oo. Kasi diba, may kasabihan talaga, umarte na naaayon sa itsura. Oo. Hindi naman ako maarte. Pangit nga ako. Alam ko naman na, sense ko naman. Mabuti naman. Joke lang, ha? Ayan na. Goodbye po. Ingat ka dyan sa Saudi. Saudi pa. Hindi na natin mabibuild yung pangarap natin. May pangarap man. May pangarap pa kayo. Mahayop kayo. Oo. Sa pamilya yung lalaki, pangarap. Sampaling kita dyan ng alfombra sa mukha, eh. Siyempre, ganun yun. Huwag kang gago. Oo nga. Panga na lang. Di ba, be serious about this conversation. You're not taking me seriously. Hindi, I'm curious naman ako. Ikaw ba dito? Apo. Di ba? Ikaw yung malulugi dito, if in case. All the time. Alright? Apo. Salamat sa pagtawag. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye po. Sino to? Si May. Ano ba? May? O, edi May.